Yung kay Trillanes po, sabi nga natin, hindi po nakatulong si Trillanes eh. Una, ang kukwestiyonin, kaya bang iharap ng House of Representatives si Trillanes sa Senado? Malamang hindi. Kasi kukwestiyonin kagad yan ni ano ang otoridad mo? Tandaan po natin, pag wala kang personal knowledge sa iyong tinitestify, di ba? Pag ikaw wala kang personal knowledge sa tinitestify mo, hindi ka kwalipikado bilang testigo. Ang tawag po diyan, hearsay lang. Sabi, may nagbigay sa kanya ng impormasyon, no? Sinabi lang sa kanya. Tapos naghanap siya ng mga sariling paraan. Oh. Kung hindi po yan dumaan lahat ng mga papeles mo na 1 kilometro, kinakailangan po yung nakaano pa, dugtong-dugtong, continuous paper ka pa. Kung hindi po yan galing sa legal na source, kasi gusto pang palabasin ni Dilima, nagkakatugma. Ito yung problema nito ni Dilima eh. Tugma yung sinasabi ni Trillanes, nagbigay sila ng 5. Tugma daw po. Nagbigay sila ng 5, tumugma rito sa AMLAC. Pero ang tanong, saan niya nakuha yun? Hindi po pwedeng basta nang lang nanguha. Ngayon, kung yan po, magtetestigo po si Trillanes, dala-dala niya yung papeles na yun, bilang ikaw ba yung gumawa ng papeles na yan? Teller ka ba sa bangko? Para makita mo yung mga cheque? O, ano yung connection mo riyan? Kung may dala ka mang papeles, ano connection mo dyan? Tapos, as usual, sasabihin niya na naman si Arturo Las Cañas na ngayon po ay sinasabi bilang kredibilidad ni Las Cañas, katunayan si Las Cañas ay testigo sa ICC. Nakukuha nyo, ang dami ng patong. Ayon kay Las Cañas na testigo sa ICC. Kaya si Las Cañas, mapagkakatiwalaan, di si Las Cañas yung gawin yung testigo. Hindi si Trillanes na nakarating lang sa kanya yung sinasabi. Kung pwede pala yun na ang testigo ninyo ay nalaman lang sa ibang tao, di lahat na lang tayo, mga reporter na lang. May sinasabi pa siya sa article ng ganun, sa article ng Rappler, sa article ng ganung dyaryo. Panay article naman po. Buhay naman yung mga taong nagsulat ng article na yan. Pag tinanong nyo po yung mga reporter, sino yung source nila? Hindi namin sasabihin. Dahil kami po ay meron po kaming pinoproteksyonan namin yung aming mga sources. Pwede ba yun nilang sabihin? Pwede. Oh. Kaya hearsay, double hearsay lang si Trillanes. Instead po na magpatatag si Trillanes ng inyong kaso laban kay BP Sara, pinahihina pa ng testimonya ni Trillanes yung kaso ninyo. Ibig sabihin kay Trillanes lang kayo umaasa? Hindi po ako abogado. Vlogger lang po tayo. Ibig sabihin, hindi mag-i-stand. Sino yung pinaka-abuga? Sino yung magtatahi-tahi? Oh, si Trillanes na lang yung magtatahi-tahi. Sa kabila, nung unang araw, si Madriaga yung magtatahi-tahi ng lahat ng mga kwento. Kwento lang yan lahat eh. Pag wala si Madriaga, wala pong silbi ang kwento na yan, kaya kinakailangan nila si Madriaga. Eto naman po, para mapalabas naman po, na galing sa illegal yung pera, kasi malinaw po eh. Legal yung transaksyon, legal dahil meron silang legal na negosyo. May legal na negosyo sila, yung asawa ni BP Sara, mayroong legal na negosyo, kaya legal yung pera
na pumapasok sa kanila, yung mga transaction legal, kinakailangan nila si Trillanes para maging illegal yung transaction. Ang mga sinabi ni Trillanes, pumasok kay Abansenya, pumasok kay Kitty. Alam niyo po ba na negosyante po si Abansenya? Hindi naman po yan asawa lang ni Digong eh. Marami pong pumapasok sa bank account ni Abansenya. Kung nakakuha man ng bank account ni Abansenya si Trillanes, marami po talagang pumapasok dahil may transaction yan, dahil siya po ay isang negosyante. Kailan pa po bawal na may pumasok? Ngayon, kailangan po si Trillanes para saan? Para palabasin sa testimonya niya na galing yung mga pumapasok na yan, galing po yan sa pera mula sa drug lord. Inuulit-ulit niya yung drug lord. May pangalan pa. Sino yung drug lord? Hindi ko kilala yan. Samuel o Sammy Uy. Wala po ba tayong batas sa Pilipinas? DILG. Bakit hindi nyo ipakulong si Sammy Uy? Ang dami pala drug lord. Hindi nyo kaya ipakulong yung drug lord? Kung totoo man yan sinasabi niyan. Bakit mas marami po yung binabanggit niya na Abansenya kaysa sa Sara Duterte? Samantalang Vice President to. Mas nagbibigay yung drug lord kay Abansenya kaysa sa Vice President? Nakukuha niyo yung logic? Baka mas marami negosyo yung Abansenya kaysa kay... Baka yan ay galing... Baka lang ha, hindi ko alam eh. Baka yung mga pumapasok na yan, galing sa mga negosyo yan. Mas marami negosyo yung Abansenya kaysa kay Sara Duterte. Ang dami. Pumasok kay Abansenya, kasama yung kay Kitty, pumasok. Guys, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Iyan. Yan ang importante. At yan po, mataimtim na nagdadasal si BBM at saka si Lisa Marcos. Saan ba to? Sa Manawag ba to? Dapat kayo magdasal dahil sa anong sabi ni Martin, hindi siya papayag. Hindi papayag si Martin na siya lang. Kung ilalaglag nyo siya, laglagan na lang tayo. Dapat mag-file ng kaso si Sammy Uy kay Trilling. Kung di siya drug lord, para dagdag kaso sa sundalong kanin. Ang tanong ko po, may tao bang Samuel Uy? Hindi ko Sammy Uy, meron bang tao na yan? Tatay, ayan, gusto ko yung mga tanong. Tatay Badong, tanong ko, patong-patong na palang kaso ni Michael Yang at Sammy Uy. Bakit pakalat-kalat lang sa Pinas, hindi hinuhuli? Mananagot yan si Trillanes sa inaharap sa kalokohang ginagawa niya. Kaya nga po, tumutodo na sila ngayon eh. Baka madaan nila sa ganyan eh. Nagkalat pa naman ng Mr. Donut kahit saan. Nagkalat pa naman ng Mr. Donut kahit saan. Hindi ko nakuha yung Mr. Donut. Yung ginawa ng HR kahapon is a crime, unconstitutional. Wilfred Riz. Legal pala yung transaction bakit di isinama sa salin? Good question. Ang salin po, ginagawa po yan, hindi po mayat-maya. Ang salin po, every end ng year. Isang beses ka lang po magpapasa sa loob ng isang taon. So, ang ibig sabihin po ng salin is Statement of Assets, Liabilities, and Network. No? SALN. Assets, Liabilities, and Network. So, nakalagay po doon sa buong taon na to, halimbawa po 2025 yung last SALN. Ang last SALN 2025, isang beses ka lang po gagawa ng SALN.
So, ang ilalagay mo po ron, magkano yung asset mo? Magkano yung liabilities mo? Ang natira po, yun yung network mo. Okay? Asset minus liabilities, utang, ang matitira asset. Kaya po, statement of assets, liabilities, and network. Yun po yung network mo pala, yung matitira. Okay? Bakit hindi ilalagay yung transaction? Ang transaction po, may transaction ka ngayon, bumili ka ng sasakyan. Isang transaction yun. Nag-withdraw ka ng pera. Kumita ka dito po sa isang nagdeposito ka. Araw-araw nagdedeposito ka. Araw-araw ka may transaction. Hindi po pwedeng ilagay ang transaction sa SALN. Yan ba ang sinasabi nila sa inyo? Mali po yan. Isa lang po yung SALN, isang papeles lang po yan sa loob ng isang taon. Ang transaksyon, pwede ka pong makipag-transaksyon araw-araw. Kahit pa oras-oras. Nakikita ko po yung pag nasa sa SM ka, meron pong fast track dyan, yung mga taga Jollibee, meron pong ganyan. Kasi hindi ko alam kung kada ilang oras sila nagbabangko. Nasa SM lang sila eh. Merong security na sa kanila, magpapasok sila ng pera sa BDO. Nakikita ko yan nung panahon na ako'y nagwi-withdraw pa. Hindi pa ako bank to bank. Talagang physical na nagwi-withdraw ko. May dala-dala akong passbook. Yun po ang pagkakaiba ng transaction. Hindi mo po pwedeng ilagay ang transaction sa SALN. Okay? Maganda yung mga tanong na yan. Talagang dito po, lahat po ng mga akala ninyo tama, i-test nyo po rito para po maging open lang po kayo. No? Maaring hindi kayo makumbinsi kay Duterte, pero i-open nyo po yung isip nyo na ito po totoong magpaliwanag si Badong. Hindi po tayo nanluloko. Okay? Maaring hindi kayo bumilib kay Duterte, okay po yan, wala pong problema. Pero makinig po kayo sa katwiran. Legal pala yung transaction yan. Tatay Badong, wala kang ads. Ano magagawa natin kung wala akong ads? Ayaw na yata akong bigyan. Yung blood bath, sila pala magtatalunan. Correct. Bakit sinabi ni Tamba si Fo? Bakit di sinabit ni Tamba si Po? Baka alam nila na tau-tauhan lang si Grace po. Alam niyo po yung kung tau-tauhan lang o hindi. Kuya Buds, baka di ba hindi rin sinabi si anong pangalan nun? Si Kimbo. Hindi rin naman sinabi si Kimbo, di ba? Ganun lang yun. Mga tau-tauhan lang yan. Boss Buds, kung sa logic ng Committee Injustice na bakit every year may bagong business na BP, yung SMC at MVP Group, dapat isang business lang din sila ang meron sila. Correct. Alam niyo po, ganun, ako nga, di ba? Oy, kumikita pala, magdagdag kaya ako ng channel. Pinaliwanag ko na nga sa inyo. We need to protect Sara. Sabi po ni Buknoy, na nagpakape po ng $499. Maraming salamat sa iyo, Buknoy, sa pakape na $499. Di ba ipapahanap ng Congress sa PCA si Sammy Uy? Tama. Ipahanap nyo po si Sammy Uy. Ano ba naman yan? Ipahuli nyo. Ang dami pala alam ni Trillanes na drug lord dyan, no? Di lang makamove on si Trilling kaya maraming imbento. Mga pumasok na pera kay Katie at sa mami niya, may paper trail tapos may butal. Ibig mo sabihin, Tatay Badong, ang mga didikit na may issue sa Parmali, si Michael Yang at drugs ni Sammy Uy, ay pakalat-kalat lang sa Pinas, hindi hinuhuli? Sabi ni Tatay Digong yan eh. Di ba nung nagpunta siya sa
nagpunta siya sa anong tawag doon? Sa Congress. Inimbita siya diyan sa Quadcom. Sabi niya, pakalat-kalat lang si Michael Yang sa Davao City, ba't hindi niyo ipahuli? May kaso ba? Ipapahuli, may kaso ba? Kitty Duterte is only 15 years old. Then, 2011, minor. Kita nyo? Yung minor po ba, pwede na siyang mag-transact sa bangko? Merong sabi, close friend daw ni Manny Piñol. Yari kayo dyan. Ang hinuhuli lang po nila, droga, hindi drive. Yun naman pala. Oo nga pala. Sorry po. Ang hinuhuli nga lang pa. Ako pala walang logic. Pasensya na po nagtataka ako di ba? Kung drug lord yan, bakit hindi hinuhuli? Maganda po yung paliwanag ni Maijin. Ayan. Ang hinuhuli lang po nila, droga, hindi drug lord. Oo nga naman. Pasensya na po. Sorry. Akala ko panahon tayo ni Tatay Digong. Ngayon, wala na magtatanong sa inyo, Bakit hindi hinuhuli si Sammy Uy? Ayan po ang paliwanag. Hinuhuli nila. Mr. Donut business ni Nasara. Talaga? Mr. Donut pala? Business nila? Makakain nga ng Mr. Donut. Baka naman. Mr. Donut, baka naman. Wala pa ako sponsor. Sa mga maliliit na business dyan, wala pa pong sponsor si Badong. Baka gusto nyo naman, nako, araw-araw ko kayong ipagmamalaki dito. BDO, baka naman. San Miguel, baka naman. Maglagay tayo ng beer dito. Ano pa ba? Pwede naman yun, Ha?